Paano patahimikin ang isang bastos na tao? Ang pinakamatalinong paraan para harapin ang bastos na tao ay hindi palaging pagsagot o pakikipagtalo. Akala ng marami, kailangan mong gumanti o patunayan na mali sila. Pero ayon sa Stoic philosophy, mas malakas ang sinadyang katahimikan kaysa sa anumang comeback. Kapag may taong bastos sa'yo, kadalasan umaasa sila sa reaksyon. Gusto nilang makita kang galit, depensibo o naiinis. Iyon ang kanilang panalo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to not be like your enemy." Kaya ang gawin mo, huminto sandali, tumingin ng kalmado at manatiling composed. Walang galit, walang mahabang paliwanag. Halimbawa, may katrabaho na pinuna ang trabaho mo sa harap ng iba. Imbes na makipagtalo, sabihin mo lang, sige. Tapos ituloy mo ang ginagawa mo. Sa ganitong paraan, hindi mo ibinibigay ang kapangyarihan sa kanila. Sa psychology, ang mga bastos na tao ay lumalakas kapag may reaksyon silang nakukuha. Kapag wala, sila ang nagmumukhang awkward. Sabi naman ni Seneca, "The greatest remedy for anger is delay." Ibig sabihin, piliin mong tumugon ng may kontrol, hindi dahil sa emosyon. Minsan, ang pinakamatalinong sagot ay ang walang sagot. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Dahil ang taong kalmado kahit may bastos sa paligid ay mas malakas kaysa sa taong maraming matatalim na salita. Thoughts. Paano patahimikin ang isang bastos na tao? Ang pinakamatalinong paraan para harapin ang bastos na tao ay hindi palaging pagsagot o pakikipagtalo. Akala ng marami, kailangan mong gumanti o patunayan na mali sila. Pero ayon sa Stoic philosophy, mas malakas ang sinadyang katahimikan kaysa sa anumang comeback. Kapag may taong bastos sa'yo, kadalasan umaasa sila sa reaksyon. Gusto nilang makita kang galit, depensibo o naiinis. Iyon ang kanilang panalo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to not be like your enemy." Kaya ang gawin mo, huminto sandali, tumingin ng kalmado at manatiling composed. Walang galit, walang mahabang paliwanag. Halimbawa, may katrabaho na pinuna ang trabaho mo sa harap ng iba. Imbes na makipagtalo, sabihin mo lang, sige. Tapos ituloy mo ang ginagawa mo. Sa ganitong paraan, hindi mo